Nagawa siyang pagtaksila ng kanyang girlfriend sa kabila ng kanyang pagsakripisyo upang mapag-aral ito at ngayon ay sinusuklian siya ng pagtataksil sa isang lalaking mayaman at ipinahiya pa siya sa maraming tao. Ngunit ang hindi nila alam ay, nagtipon ng ilang matatapang na pantas sa paligid ng demon na si Jiang Qinten, nakatayo ng may maringal at mabigat na presensya. Ipinaalala nila sa kanya ang mga kasalanang ibinibintang sa kanyang pangalan at idiniin na siya ay naging kahihiyan sa buong hanay ng mga cultivator. Ayon sa kanila, ang araw na yun ang itinakdang wakas niya upang maibalik ang balanse at kaayusan sa banal na kalangitan. Isa sa mga babaeng naroon ang naghayag na si Jiang Qinten ay napalilibutan na ng 10 celestials at 10 immortals, kaya't wala na siyang anumang landas ng pagtakas. Isang mandirigma naman ang nagmungkahi na kung alam lamang ng demon ang kanyang lugar, isuko na nito ang sagradong aklat ng transfigurasyon at papayagan siyang wakasan ang sarili niyang buhay. Tahimik na tumugon si Jiang Qinten at sinabi na ito ang nakasanayan nilang paraan, ang pena ng kalaban sa pamamagitan ng panlilinlang. Ipinahayag din niya na kailanman ay hindi niya itinaas ang kanyang espada laban sa mga inosente, at ang lahat ng bumagsak sa kanyang kamay ay mga traidor lamang. Ang mga ngayon ay tumutuligsa sa kanya ay hindi raw makatarungan kundi mga nilalang na takot sa kanyang pambihirang talento sa cultivation. Dagdag pa niya, kailanman ay hindi niya maaabot ang antas ng kanilang pagkukunwari. Gayunman, nagpatuloy ang mga master sa pag-iit at patuloy na hinihingi ang sagradong aklat ng transfigurasyon, kung hindi raw ay haharapin niya ang naglalagablab na impyerno kung saan siya'y magdurusa araw at gabi. Isang tusong ngiti lamang ang isinagot ni Jiang Qinten at ipinaliwanag na ang aklat ay matagal nang nagkaisa sa kanyang pagkatao, kaya't imposible na itong maibalik. Dahil dito, ipinahayag ng mga mandirigma na hindi na siya karapat-dapat pang mabuhay, at sa mismong sandaling iyon ay sumiklab ang kaguluhan. Napagtanto ng mga immortals na nagtataglay ang demon ng maraming mapanganib na teknik, kaya't nagpasya silang sabay-sabay siyang lusubin upang tapusin ang laban. Ipinahayag ni Jiang Qinten na dahil itinuturing na siyang demon, tatapusin niya ang lahat hanggang wakas at gagamitin ang sagradong aklat ng transfigurasyon upang wasakin ang pagkapaligid sa kanya gamit ang napakalakas na enerhiya. Agad na naunawaan ng mga master na ito ay isang demonic shock technique, isang teknik na lubhang mapanganib, kaya't kinailangan nilang maging labis na maingat at humanap ng pagkakataong makalayo. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng lahat na imposibleng iwasan ang kapahamakan at napagtanto nilang kinakailangan ang agarang pag-atres. Sa gitna ng tensyon, sumabog ang malakas na halakhak ni Jiang Qinten. Huli na ang lahat. Ang demonic shock technique ay lumikha ng ganap na kaguluhan kung saan hindi lamang ang mga target, kundi maging ang gumagamit nito ay haantong sa kamatayan. Wala nang saysay ang anumang paglaban at ang natitira na lamang ay ang tanggapin ang huling sandali ng kapalaran. Umalingaw-ngaw ang mga pagsusumamo para sa awa at ang mga sigaw na patayin siya bago pa tuluyang makumpleto ang teknik, ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay bumalat ang ganap na katahimikan. Samantala, sa malayong bahagi ng bughaw na dagat, isang maliit na barko ang marahang naglalayag. Sa kubyerta nito, may isang lalaking nakaupo sa mesa, pinuprotektahan ng isang payong laban sa lamig, at unti-unting nagkakamalay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan, hindi siya makapaniwala na siya ay buhay pa, isang tuklas na lubhang ikinagulat niya. Sinuri niya ang kanyang sarili at doon niya napagtanto na siya ay muling isinilang. Siya ay si Jiang Qinten, ang kilalang demon ng Celestial Realm na umabot ng 500 taon upang umakyat at minsang naabot ang rurok ng immortalidad. Sa sandaling yun, malinaw niyang naunawaan ang dahilan ng lahat ng nangyari at kung paanong nabuo ang kanyang landas. Nilakad niya ang langit at lupa, at ang kanyang espada ay halos dumurog sa buong kilalang mundo. Saan man siya magpakita, ang lahat ay lumuluhod sa takot at pagpapakumbaba, handang salubungin ang kamatayan ng may dignidad. Gayunpaman, sa labis na panghihinayang niya, labis siyang kinatakutan ng mga makalangit na cultivator kaya't naglatag sila ng 10 mapanirang selyo upang siya'y palibutan, lipulin, at agawin ang sagradong aklat ng transfigurasyon. Walang nakakaalam na ang aklat ay matagal nang nagkaisa sa kanyang pagkatao, at nang maputol ang kanyang landas ng cultivation, ginamit niya ang mismong lakas ng mga makalangit na cultivator upang buksan ang ikalawang buhay. Muling isinilang ang binata na may matibay na pasya na maging mas malakas kaysa dati at taimtim na nangako sa sarili na tutuparan yun. Sa hinaharap,
Tiyak na babalik siya sa celestial realm at papawiin ang galit sa kanyang puso sa pamamagitan ng dugo ng mga tumalikod sa kanya. Dinala ng kanyang alaala ang anyo ni Ruoyon, na nananatili sa kaibuturan ng Celestial Palace, at buo ang kanyang paniniwalang personal niya itong kukunin mula roon. Biglang lumapit ang isa sa mga taong sakay ng barko at pinaalalahanan ng binata na siya ay dapat nagsisilbi kay Hu Xiao at hindi basta nakatayo lamang. Sa sandaling yun, naalala ni Jiang Yi ang kanyang unang cruise party makalipas ang 20 taon na pinangunahan ni Hu Tianhua. Doon niya napagtanto na siya ay muling isinilang sa panahong siya ay nag-aaral pa sa universidad. Si Hu Tianhua ay isang malupit at mapagmataas na lalaki na hindi lamang umagaw sa kanyang kasintahan noon, kundi nagbalangkas din ng paratang laban kay Jiang Yi, dahilan upang malubog siya sa milyong-milyong utang. Dahil dito, napilitan ang kanyang ama na ipagbili ang lahat ng ari-arian at magpakumbabang humingi ng tulong upang mabayaran ang mga iyon. Hindi nagtagal, nagkasakit ang kanyang ama ng kanser sa baga at hindi na nakayanan ng gastusin sa gamutan. Isang madilim na gabi ng taglamig, namatay ang kanyang ama sa itaas na bahay, nilamag dahil sa malakas na hangin. Sa sumunod na mga taon, hindi pinalaya ni Hu Tianhua ang binata at ikinulong siya sa isang maliit na minahan kung saan araw-araw siyang nagmimina ng ore. Sa bandang huli, nakatakas si Jiang Yi at nalaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Lumuhad siya sa harap ng puntod nito at umiyak ng walang patid sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa mismong panahong yon, habang nasa isang cruise ship, tumalon siya sa dagat at winakasan ang sariling buhay. Doon nagtapos ang kanyang unang paglalakbay na puno ng paghihirap at kabiguan, at inakala ng lahat na tuluyan na siyang naglaho. Ngunit iba ang itinakda ng kapalaran. Walang sino man ang makapaghihinala na hindi lamang siya nabuhay, kundi dahil sa isang di inaasahang pagkakataon ay napadpad siya sa sinaunang kontinente ng mga celestial. Doon siya umangat, naging Demon Supreme, at tinalo ang hindi mabilang na mga henyo ng cultivation. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakaunat ang 18 bilog ng impyerno, at sa ibabaw ng kanyang ulo ay nakatindig ang 30 bilog ng langit. Minsan, siya ang naging halijing sumuporta sa buong kalangitan. Sa ganitong paraan, ginawang manginig ang buong mundo sa pangalang Jiang Qin Tian at naging maingat sa galit na maaari niyang ilabas. Sa kasalukuyang sandali, napansin ng kanyang kasamahan na tila hindi siya nakikinig at nananatiling nakatayo ng walang galaw, dahilan upang magsimulang maghimutok ang mga ito sa kanyang tila kawalang pansin. Tumalikod si Jiang Yi at naglakad palayo, buo ang pasya na ngayong siya ay muling isinilang, panahon na upang singilin ang mga lumang utang sa pamamagitan ng dugo. Sa kanyang isipan, malinaw ang pangako na ang mga traidor ay tiyak na makadarama ng kanyang galit at pagsisisihan ang kanilang dating kayabangan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mapanlibak na komento ng isang kaklase na hindi na raw nakapagtataka kung bakit siya niloko ng babae. Gayunman, makalipas ang isang sandali ay bigla siyang tumigil. Kapansin-pansin na may naganap na kakaiba at hindi na maibabalik na pagbabago sa anyo at tindig ni Jiang Qin Tian, isang pagbabago na may dalang nakapanghihilakbot na bigat. Samantala, sa loob ng bulwagan, masiglang nag-uusap ang mga bisita at malakas na tinatalakay ang mga pinakabagong pangyayari. Si Jiang Yi, malalim ang iniisip, ay tumingin sa loob kung saan nagsama-sama ang iba't ibang uri ng tao. Doon niya napansin si Jiang Xiaolon, na naroon mismo at may kasamang isang lalaki. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang 2 taong panliligaw, ang panahong sila'y nagmahalan, at ang mga panahong siya'y tahimik at masipag na nagtrabaho upang tustusan ang lahat ng gastusin alang-alang sa kanyang luho. Minahal niya ito ng buong puso, subalit ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala nang magbago ang damdamin ng babae at tuluyang lumapit kay Hu Tianhua. Nang mapansin ng magkasama ang pagpasok ni Jiang Yi, bahagyang nag-ingat ang babae sa kanyang presensya, habang si Hu Tianhua ay tumingin sa kanya ng may halong inis. Ang lalaki ay nagpakita ng lantad na pangungutya at ipinahayag na tila napapanahon ang pagdating ni Jiang Yi. Pagkatapos ay buong yabang niyang idineklara na ang babaeng inaakala ng lahat na kasintahan ni Jiang Yi hanggang sa araw na iyon ay opisyal na ngayong kanya. Ang mukha ni Hu Tianhua ay nabaluktot sa anyo ng tagumpay habang nagpapatuloy, idinagdag na ang isang talunan ay hindi kailanman magkakaroon ng disenteng babae at na ang dalaga ay karapat-dapat sa higit pa. Sa huli, may paghamak niyang ipinahiwatig na kung siya ang nabuhay tulad ni Jiang Qin Tian, matagal na sana siyang naglaho sa kahihiyan. Pinanood ng iba pang mga binata ang tagpo,
tumawa ng may panunuya, at nagsimulang bumati sa kanilang pinuno. Si Jiang Yi, na nabuhay na sa dalawang buhay at nasalaya na ang lahat ng kahungkagan ng mundo, ay nanatiling tulad ng isang tahimik na lawa. Ang lahat ng pagsisikap ni Hu Tianhua na udyukan siya ay nagbunga lamang ng malamig na pagwawalang bahala. Sa kabilang banda, si Hu Tianhua mismo ay nagsimulang malito dahil ang kilos ni Jiang Yi ay labis na kalmado, taliwas sa inaasahan niyang magiging reaksyon nito. Sa kabila nito, hinarap ni Jiang Yi ang kanyang dating kasintahan at binigyan ito ng huling pagkakataong pag-isipan ang lahat at magpasya. Ipinahiwatig niya na kung nanaisin ng babae, maaari sanang manatiling gaya ng dati ang kanilang ugnayan at kanyang lilimutin ang masakit na pangyayaring yun. Muling sumabog sa halakhakan ang karamihan, sapagkat sa kanilang paningin ay kaawa-awa at katawa-tawa ang eksenang yun. Nagbulungan sila at nagkasundo na tanging isang asno lamang ang kikilos ng ganoon, at hindi raw maisip na may sinumang matinong tao ang gagawa ng gayong bagay. Lalo silang naaliw sa ideya na maaaring pumayag ang babae sa ikalawang pagkakataon, dahil para sa kanila, ang binatang yun ay ganap na hindi karapat-dapat. Habang nagpapatuloy ang tawanan, pinayuhan nila ang mapusok na lalaki na suriin ang sarili at itigil ang paggawa ng matapang na pahayag. Sa sandaling yun, nakisali ang Katie wala at binigyang diin na hindi dapat ipagwalang bahala ang atensyon sa kanilang Ginoo. Galit niyang idinagdag na tila ganap na bingi ang lalaki dahil hindi nito pinapansin ang sinuman sa paligid. Pagkaraan ng isang saglit, iwinasiwas niya ang kanyang braso upang turuan ng leksyon ang itinuturing niyang kakaibang tao. Ngunit sa sumunod na segundo, isang di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Kumilos si Jiang Qintian ng kasing bilis ng kidlat, at ang kalaban ay agad na nawalan ng balanse. Isang suntok lamang ang sapat upang mapaurong ito at magtamaw ng mga sugat sa mukha. Bumagsak ang lalaki sa mesa na agad na tumagilid, at ang mga kubyertos at pinggan ay nagkalat sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng mga naroon sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kasabay nito, pinakawalan ni Jiang Yi ang kanyang kapangyarihan at umangat sa hangin ang mga kidlat sa kanyang paligid. Nagkatinginan ang mga tao sa matinding takot, nag-aalinlangan kung tuluyan na ba siyang aatake. Ang mga kababaihan naman ay nanginig sa matinding pangamba. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Jiang Shaonan na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang dating kilala niya, sapagkat noon, sapat na ang makita lamang siya kasama si Hu Tianhua upang siya'y tuluyang masira at magtangkang wakasan ang sariling buhay. Ngayon, sa kanyang harapan, hindi niya maunawaan kung paano nito napanatili ang ganoong pambihirang kalmado. Sa huli, napagtanto ni Jiang Yi na wala na talagang balak ang babae na bumalik sa kanya. Ipinahayag niya na umaasa siyang hindi nito pagsisisihan ang naging pasya at hindi na darating ang panahong luluhod ito upang magmakaawa. Noong nakaraan, minahal niya ito ng labis at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya, subalit siya ay binaygo. Ngayon, matapos muling isilang sa katawan ng isang immortal, nagbago na ang lahat at tuluyan ang nag-iba ang kanyang landas. Samantala, nag-aalab sa galit si Hu Tianhua dahil ang lalaking nang ahasaktan ang kanyang tauhan ay patuloy pang nagpapakita ng hamon. Dahil dito, hiniling niyang lumuhad si Jiang Yi at humingi ng tawad, kung hindi ay pagsisisihan niya iyon. Sinundan pa ito ng lantad na banta na ihahagis siya sa dagat upang lamunin ng mga isda. Nakisali rin si Chang Shaolin at sinabi na lamabis na raw si Jiang Yi at hindi niya akalain kaya nitong maging ganoon kabastos. Maging ang matalik na kaibigan ng babae na si Lei ay nagsalita, ipinahayag na ang asal ng binata ay walang galang at pabigla-bigla, at na matagal na sanang pinutol ng dalaga ang lahat ng ugnayan sa kanya. May isang babae pang tumawa at nagsabing kahit ang kasintahan ni Lei ay 100 ulit na mas maayos kaysa sa kawawang lalaking iyon. Ang ilan ay nagbato ng mapanlibak na tingin sa kasuotan ni Jiang Yi na halatang mula lamang sa palengke, at nagtatakang paano pa siya pinayagang pumasok sa isang napaka-elitistang lugar. Biglang may isang babae ang nanawagan na itigil na ang pangungutya. Ipinaalala niya sa lahat na magkaklase pa rin sila at maaaring hindi naman sinasadya ni Jiang Yi ang pananakit, lalo pat ang kabilang panig ang unang nagpasimula. Ang babaeng yun ay si Anya Nua, kilala sa kanyang mahinahon at mabait na pakikitungo kay Jiang Qintian. Sa nakaraan nilang buhay, sila ay naging labis na magkalapit. Batid ng binatang bida na may mas malalim na damdamin si Anya Nua para sa kanya, subalit noon ay labis siyang nalulong sa pagmamahal kay Jiang Shaonan kaya hindi niya yun napansin.
Samantala, nagpatuloy si Hu Tianhua sa kanyang mga paratang, iginiit na dahil ng ahas si Jiang Yi na saktan ang kanyang tauhan, hindi ito dapat umasa na makakalusot ng walang kapalit. Ibinigay niya ang huling pagkakataon para lumuhad at humingi ng tawad, kung hindi ay haantong umano si Jiang Yi sa kapahamakan at pagsisisihan ang sarili niyang pag-iral. Sa sandaling yun, nagsalita rin ang guro na si Maang, galit sa naganap, at nag-utos ng agarang paghingi ng paumanhin, kung hindi ay magiging mabigat ang mga kahihinatnan. Sa kabilang panig, iniisip ni Jiang Shon na kahit kaaya-aya ang kanyang dating kasintahan, ang mundong ito ay pinamumunuan ng mayayaman. Sa kanyang pananaw, si Jiang Yi ay masyadong mahirap at karaniwan upang magkaroon ng anumang impluwensya, kaya't buo ang kanyang paniniwalang tama ang naging pasya niya. Tahimik at kalmado namang ipinahayag ni Jiang Yi na hindi siya hihingi ng tawad. Sa halip, ihahatid niya sa kanyang mga kaaway ang mismong puot ng kalangitan. Sumabog sa halakhak si Hu Tianhua at mapanuyang ipinahiwatig na tila walang saysay ang banta ng isang abang lalaki. Para sa kanya, iyon ay hungkag na pananakot na walang tunay na panganib. Matapos ang isang saglit na katahimikan, buong kumpiyansang ipinaalam ni Jiang Yi na dapat maging handa ang lahat ng naroroon. Gumawa siya ng ilang maayos at kontroladong galaw ng kamay, at sa sandaling iyon ay nagsimulang maglabasan ng makakapal na agos ng mahiwagang enerhiya mula sa kanyang palad. Sumambulat ang mga kidlat mula sa kanyang mga daliri at dumiretso sa kalaban. Tinamaan ng malakas na kuryente ang katawan ni Hu Tianhua, pinamanhid ang kanyang mga kalamnan at nagdulot ng hindi matiis na kirot sa buong katawan. Umusok ang kanyang bibig at sa isang iglap ay bumagsak siya sa sahig. Dalawang tagasilbi ang nagmadaling sumaklolo, pilit siyang binubuhat upang magkamalay. May isa sa kanila ang nagsalita ng may takot, hindi maunawaan kung saan nagmula ang ganoong mapanirang kidlat. Ngunit bago pa sila makatapos, muling tumama ang isa pang bugso ng enerhiya, at ang katawan ng lalaki ay nagsimulang mangisay sa matinding sakit. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Hu Tianhua ang mahiwagang agos na tuluyang bumalat sa kanyang katawan, isang puwersang hindi niya maunawaan. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa kakilakilabot na anyo, sapagkat ang lakas ng kuryente ay labis na mapaminsala. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling ganap na kalmado si Jiang Yi habang lalo pang lumalakas ang mga agos ng enerhiya sa kanyang paligid. Sa matinding pagkabigla, napagtanto ng mga binata na palala ng palala ang kalagayan ni Hu Tianhua at kailangan na siyang madala sa mga doktor. Agad na nag-utos ang direktor sa kanyang tauhan na iparating sa kapitan ang agarang pagbabalik sa Pampang. Mabilis na binuhat ang katawan ni Hu Tianhua at inilayo, habang si Jiang Shaonin ay naglakad sa tabi niya ng puno ng pag-aalala. Samantala, lumapit si Anyanua kay Jiang Yi, marahang hinawakan ang kanyang kamay at nagsalita ng may pag-iingat. Ipinayo niya na maging lubhang maingat, sapagkat mapaghiganti si Hu Tianhua at hindi madaling magpatawad. Marami itong makapangyarihang taga-suporta, at ang pagkontra sa kanya ay katumbas ng pag-anyaya ng malaking kapahamakan. Bahagyang ngumiti lamang si Jiang Yi at taimtim na nagpasalamat sa paalala. Pagkatapos nito, tumalikod siya at mahinahong naglakad palayo, iniwan ang babae sa kanyang kinatatayuan. Matagal siyang sinundan ng tingin ni Anyanua. Sa maingay na kalsada, nag-uunahan ang mga sasakyan sa iba't ibang direksyon, abala ang bawat isa sa sariling mundo. Si Jiang Yi ay nakatingin sa labas ng bintana, mabigat at magulo ang mga isipang umiikot sa kanyang isipan. Bagamat ang sagradong aklat ng transfigurasyon ang nagbigay sa kanya ng panibagong buhay, may mahalaga rin itong kinuha mula sa kanya. Tuluyan niyang nawala ang lahat ng kapangyarihang taglay niya sa nakaraang buhay, isang katotohanang lubhang nakakagulat. Tanging isang maliit na bahagi ng demonic chi ang natira sa kanyang katawan, sapat lamang para sa pinakasimpleng mga galaw. Ang dalisay na demonic chi na yun ay minsan na niyang natagpuan sa isang sinaunang libingan kung saan namamahinga ang mga celestial. Ngayon, halos lahat ng kanyang lakas ay naglaho, naiwan lamang ang isang aninong kalahati. Di naglaon, huminto ang sasakyan sa isang liblib na sementeryo sa kanayunan, isang madilim at malungkot na lugar na napapaligiran ng kagubatan at kawalan. Nagbayad si Jiang Yi ng pamasahe at nagpasalamat sa driver. Ngunit biglang humarap sa kanya ang lalaki at may pag-aalalang nagbabala na huwag na siyang bumaba roon. Papadilim na at delikado ang lugar, kaya inalok pa siyang ihatid pabalik. Tinitigan niya ang binata nang may simpatsya at pag-aalala.
Kalmadong tumugon si Jiang Yi na kaya na niyang mag-isa at hindi na kailangang mag-alala, sapagkat batid niya ang kanyang ginagawa. Pinanood siya ng driver na pumasok sa loob. Sa isip nito, ang mga kabataan ay hindi nakikinig sa payo ng matatanda at kadalasan ay masama ang kinahihinatnan. Kung nalaman lamang niya na sa isang abandonadong sementeryo tatanggo ang binata, hindi sana niya ito isinakay, sapagkat may mga kakaibang sakuna na nagaganap doon buwan-buwan. Sa takot, dali-dali siyang umalis sa mapanglo at malas na lugar. Samantala, dahan-daang naglakad si Jiang Yi sa pagitan ng mga puntod, minamasdan ang mga lapidang matagal nang napabayan. Sa kanyang nakaraang buhay, hinanap niya ang immortalidad, ngunit itinuring siyang demon ng mga celestial at tuluyang itinaboy. Sa buhay na ito, magiging ganap siyang demon at huhugot ng kapangyarihan mula sa sarili niyang demonic chi. Upang magising ito, kailangan niya ng matinding galit, sapagkat ang puot ang pundasyon ng lahat ng kanyang kakailanganin. Ang galit ay maaaring isilang mula sa hinanakit, pangamba, o matinding pagkamuhi, at ang lahat ng ito ay angkop sa paggising ng kapangyarihan. Ang pinakasumpa at pinakamasamang lugar sa Yanzhou ay ang sementeryong ito. Kaya siya naroon. Noong unang panahon, ito ay naging mabangis na larangan ng digmaan kung saan naglaban ang malulupit at makapangyarihang mandirigma. Walang nakaalam kung ilang kaluluwa ang namamahinga sa lupaing yun, ngunit tiyak na sapat ang mga yun upang gisingin ang natutulog na demonic chi. Biglang naging alerto si Jiang Yi matapos maramdaman ang kakaiba at mabigat na presensya sa paligid. Sa lugar na yun ay may isang mahiwagang bilog kung saan nagtipon ang mga misteryoso at di pangkaraniwang tao. Isa itong magic circle na nagtataglay ng kapangyarihan ng espiritual na cultivation, isang lugar na malinaw na nilikha para sa mga ganitong uri ng ritual. Isa sa mga kalahok ang nanghihinang iniunat ang kanyang kamay, humihingi ng saklolo. Halos hindi na ito makatayo sa matinding pagkapagod. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi batid ni Jiang Qintian ang mga lihim ng mundo. Ngunit matapos ang mahabang panahon ng cultivation, marami siyang naunawaan at nasal-ayan. Ngayon, labis ang kanyang pagkagulat nang matuklasan na maging dito sa lupa ay may mga tunay na soul cultivator na nagtatago. Ang tuklas na ito ay nagdulot sa kanya ng paghanga at kasabay na pag-iingat. Gayunpaman, ikinagulat din niya kung gaano kaina ang espiritual na enerhiya sa lugar na iyon. Bigla niyang narinig ang paos ngunit makapangyarihang tinig ng isang matandang lalaki na mariing inuutos kay Huang Fu na itigil na ang paglaban. Maya-maya, ibinaling ng matanda ang kanyang tingin kay Jiang Qintian at tiningnan siya ng may pagdududa, tila sinusuri kung sino ito at saan nagmula. Maayos at kalmado namang tumugon si Jiang Yi, ipinahiwatig na siya ay nagdaraan lamang at walang dahilan upang bigyang pansin siya. Hinayaan niyang ipagpatuloy ng mga ito ang kanilang ritual. Ngunit sa sumunod na sandali, nagsimulang umikot ang mga mahiwagang agos ng enerhiya sa paligid, mabilis na umaakyat at lalong lumalakas. Itinuring ng salamangkero na hindi dapat palampasin ng binatang ito at agad na inutusan siyang huminto. May pagkayamot niyang ipinahiwatig na hindi maaaring basta na lamang umalis ang isang estranghero mula sa lugar na iyon. Walang kaba na humarap si Jiang Yi, malamig ang tingin at lantad ang paghamak sa kanyang anyo. Ang kanyang titig ay puno ng galit at hindi tinatagong paglapastangan. Nakunat ang noo ng salamangkero at nag-alab ang kanyang galit. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay magiging ganoon kabastos at matigas ang loob. Dahil sa malinaw na kawalan ng paggalang, nagpasya siyang huwag na itong patawarin at nagbanta ng ganap na paglipol. Sa sandaling yun, pinakawalan ng matanda ang malalakas na agos ng mahika patungo kay Jiang Yi. Nakapanghihilakbot ang lakas na dala ng mga yon, subalit na natiling kalmado ang binata, hindi man lamang gumalaw o nagpakita ng takot sa nalalapit na pag-atake. Bulong ni Wang Fu sa matinding takot na kailangang agad magkubli ang binata, sapagkat iyon ay espiritual na apoy na nagdadala ng agarang kamatayan sa sinumang mas aling nito. Gayunpaman, nanatiling nakatayo si Jiang Qintian, walang anumang pagtatangkang umatras o ipagtanggol ang sarili. Sa loob ng magic circle, ang isang babae ay napalingon sa takot sa matandang lalaking kalaunan ay nalaman niyang kanyang lolo. Sa kanyang isipan ay sumagi ang tanong kung sadyang nais bang mamatay ng binatang yon. Tumawa lamang ang salamangkero, inakalang ang binata ay natigilan sa sobrang takot at hindi na makakilos. Mayabang niyang ipinahayag na ang mapangahas na ito ay tatanggo na sa kabilang mundo at wala nang makapagliligtas sa kanya.
Sumugod ang mga agos ng mahiwagang apoy, at sa kawalan ng pag-asa ay ibinulong ni Huang Fu na tapos na ang lahat. Para sa kanya, walang sino man ang kayang humarap kay Chena, sapagkat pinapatay nito ang sinumang lumalapit. Tila nakatakda na ang kanilang kapalaran. Ngunit biglang may isang masamang halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa nagngangalit na apoy, at unti-unting lumitaw ang anyo ni Jiang Qinten. Kalmadong ipinahayag ng binata na siya ay maswerte pa nga, sapagkat ang espiritual na apoy ay nagtataglay ng pinakadalisay na esensya, perpekto upang gisingin ang kapangyarihang demonyo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinipon ang mga agos ng madilim na enerhiya, na agad sumugod pasulong na may nakabibinging ugong. Sa nakaraan niyang buhay, sa mismong lugar kung saan niya nakuha ang demonic chi, hindi sinasadyang napag-aralan ni Jiang Qintian ang isang hindi kilalang kapangyarihan. Tinawag niya itong Qinten technique, at ginamit iyon upang mabilis na paunlarin ang kanyang cultivation. Mapanuyang ipinahiwatig ni Chena na walang saysay ang pag-aaksaya ng lakas. Siya mismo ay gumugol ng daan-daang taon sa paglinang ng espiritual na apoy, at ang apoy na iyon ay hindi mamamatay hanggat hindi nagiging abo ang kalaban. Anumang pagtutol ay lalo lamang nagpapalakas sa liyab. Habang pinagmamasdan ng salamangkero ang nagngangalit na agos ng mahika sa harapan, unti-unti siyang nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa sandaling yon, hindi nagsalita si Jiang Yi. Ipinihit lamang niya ang kanyang mga mata at buong pusong nagtuon ng konsentrasyon, dinadala ang lakas mula sa kanyang kaibuturan. Unti-unting nabuo ang isang bowl ang mahiwaga sa kanyang mga kamay, pinagsasama ang lahat ng demonic chi na kanyang natipon. Pagkalipas lamang ng isang iglap, inutusan niya ang kapangyarihang iyon na ganap na magising. Ang espasyo sa paligid ay sumabog sa isang aipo-aipo ng mga agos ng enerhiya. Ang lahat ng lakas ay nagtipon sa kanyang palad at may malakas na dagandong niyang sinipsip yun ng buo, walang pag-aatubili. Ang tanawin ay labis na di maarok kaya't napatigil si Chena, hindi makapagsalita sa labis na pagkagulat. Sa kabila ng napakaraming taon ng paghasa sa espiritual na apoy, hindi niya maunawaan kung ano ang naganap. Ang lahat ay tuluyang nawala ng kontrol. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Jiang Qintian, lubos na nakatuon sa mga sensasyong dumadaloy sa kanyang katawan, tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Maya-maya, biglang iminulat ng bida ang kanyang mga mata at tumitig ng matalim sa unahan. Sa likuran niya ay lumitaw ang isang nakapangingilabot na demonyo na may maraming ulo, dambuhalang anyo, at mga sandatang kasing talam ng talam. Ang binata ay nanatili sa isang kalmadong panindigan sa labanan, nakatitig sa kaaway ng may katahimikang karapat-dapat sa isang tunay na maestro. Lubos na nabigla si Chena. Hindi niya kayang tanggapin ang realidad ng kanyang nasasaksihan. Ito ay lampas sa kanyang pangunawa. Nang inig ang buong katawan ng matanda, hindi mo ari kung anong uri ng puwersa ang kanyang kinakaharap. Tinamaan siya ng isang hindi nakikitang alon ng matinding sindak. Hindi niya namalayang siya ay lumuhad na, nanginginig sa bawat hibla ng kanyang katawan, habang may isang tinig sa kanyang kalooban ang mariing nag-uutos na yumukod. Habang nakatingin sa mga nilalang na iyon, sinasabi ng kanyang kutob na hindi niya dapat subukin ang kapalaran. At sa pagkakataong ito, pinili ng salamangkero na sundin ang babalang iyon. Ang lahat ng kayabangan ay naglaho sa sandaling may lumitaw na bagay na ganoon kadakila at kasindak-sindak sa kanyang harapan. Nanginginig sa takot si Chenda, nakayuko ang ulo at nakapislit sa lupa, hindi naglakas loob na titigan ang kanyang kalaban. Sa sandaling yun, pinalabas ni Jiang Qinten ang isang makapangyarihang enerhiya sa paligid niya na lampas sa kakayahan ng tao, umaalimpuyo na parang isang bagyo. Sa malamig na paghamak, ipinahayag niya na isang maliit at walang halaga na uod lamang ang nangahas na umatake sa kanya, at nararapat lamang ang kamatayan. Ngunit biglang nawala ang takot ni Chenda at maingat niyang itinaas ang ulo, nagtataka kung ilusyon lamang ba ang lahat ng iyon. Sa halip na masuko, napuno siya ng galit. Wala na siyang ibang nais kundi sirain ang kanyang kalaban. Sa galit na tingin, tumalon ang salamangkero at sumugod kay Jiang Yi, sabay sigaw na kailangan muna siyang madaanan. Ang makapangyarihang agos ng espiritual na enerhiya ay umiikot sa matanda habang iniilawan niya ang isang spell patungo sa bida. Ngunit nanatiling hindi gumalaw si Jiang Qintian, at mula sa kanyang kamay ay sumiklab ang pulang agos ng mahikang naglalaman ng demonyong kapangyarihan. Sandali lang, ang salamangkero ay itinapon na parang piraso ng kahoy.
Bumangga ang katawan ni Chenda sa pinakamalapit na puno, at sa lakas ng tama, nabasag ito habang siya mismo ay nawala ng malay sa kirot. Bumagsak ang katawan ng matanda sa lupa na may labis na puwersa, nag-ubo sa sakit at panghihina. Itinaas ni Chenda ang kanyang ulo na puno ng takot at alinlangan, ngunit nanatili sa kanyang pagkalito, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa sumunod na sandali, pinag-alab niya ang natitirang tapang at ipinaalam na wala si Jiang Qintian ng karapatang kitilin siya, sapagkat siya ang tagapag-alaga ng Thundercloud Mountain. Tumugon si Jiang Yi sa katahimikan, itinaas ang kamay at naglunsad ng isang mahiwagang apoy. Hindi siya interesado sa merito ng kalaban. Mula sa kanyang palad, tumira ang isang naglalagablab na palaso, dumiretso sa hangin at sumiklab sa katawan ni Chenda mula ulo hanggang paa. Naipit sa takot, hindi makagalaw, at mahinahong sinabi ni Jiang Yi na ang hindi marunong magsisi ay hindi karapat-dapat sa awa. Walang sino man ang magsisis sa kanyang kamatayan. Sa sandaling yun, tumalon ang isa sa mga nailigtas at sumigaw, nagmamakaawa kay Jiang Yi na huminto. Sa kanyang tinig ay damang-dama ang taos-pusong paghingi. Bahagyang binaling ni Jiang Qingtian ang ulo at pinakinggan ang lalaki, na ipinakilala ang sarili bilang Hangfu Kunghai. Siya ay nilinlang at muntik ng mamatay dahil sa salamangkero. Tahimik siyang nakinig, at pagkatapos ay mahinahong lumakad palayo, sinabing ang kanyang tulong ay hindi alinsunod sa pasasalamat. Para sa kanya, ito ay walang halaga. Ipinakita ni Hangfu Chihai ang mabuting kalooban, inalok ang binata ng pansamantalang panuluyan, subalit tinanggihan ito ni Jiang Yi, hindi nais na makulong sa hindi kinakailangang obligasyon. Sa sandaling yun, isang batang babae sa kanilang kasama ang lumapit kay Jiang Qintian, pilit na humihiling na siya ay makinig. Pinagalitan niya ang binata sa kanyang kapabayaan, nagtatanong kung tunay nga bang hindi niya nais malaman kung sino ang kanyang lolo at kung sino ang kanyang kinakaharap. Ngunit agad siyang sinaway ng lalaki, pinapayuhang kumilos ng may higit na pag-iingat. Dahil sa pagkilos ng binata, karapat-dapat siya sa respeto. Hindi nagpatinag ang babae. Ipinahayag na hindi karaniwan sa pamilya Hangfu ang manatiling may utang, at hinihingi niya na ipahayag ni Jiang Yi ang halaga ng kanyang kapalit. Mapanuyang tinanong ni Jiang Yi kung talagang nais nilang aipanggalan ng halaga at binalaan sila na malamang ay hindi nila ito kayang bayaran. Sa nakaraang buhay, inalok siya ng buong lupa upang lutasin lamang ang isang tunggalian, ngunit tumanggi siya. Ngayon, hinihiling ng babae na pangalanan niya ang presyo, na para bang nagbabargain lamang. Agad humingi ng paumanhin si Hangfu Changhai para sa kanyang apo, ipinaliwanag na siya ay spoiled at hindi sinadya ang pagkamalayo. Sa isang bahagyang pagkukumbaba, ipinahayag ang taos-pusong paghingi ng dispensa. Pagkatapos nito, maingat na inabot ni Hangfu Changhai ang isang mahalagang regalo mula sa loob ng kanyang jacket, isang pagpapahayag ng pasasalamat mula sa pamilya Hangfu sa pagligtas sa kanya at sa kanyang apo. Napansin niyon na ito ay isang mahiwagang jade, napakamahal para sa ganitong okasyon, ngunit biglang pinutol siya ng lalaki, iniutos na huwag makialam at huwag makipagtalo sa ganoong sandali. Tahimik na tiningnan ni Jiang Qingtian ang jade, at may isang pakiramdam na dumaan sa kanyang isipan, tila nakatagpo niya ang batong ito dati. Sa pag-iisip niya, napag-alaman niyang marahil ito ang jade na naglalaman ng banal na kapangyarihan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, mahinahong sinabi ng binata na kung ganoon, pumapayag siya. Ang artifact na ito ay sapat na bilang kabayaran sa pagliligtas. Nagpasalamat siya sa matanda, ipinahiwatig na mula sa sandaling yun, pantay na sila at wala ng utang sa isa't isa. Napansin niyon na sa pamamagitan ng jade, kayang makamit ng kanilang pamilya ang anumang bagay, kahit tuluyang malugi, at halatang sobra ang regalo. Tumugon si Hangfu Kunghai na siya mismo ay nais malaman kung sino ang batang soul cultivator. Ipinaliwanag ng babae na sa harapan nila ay isang lalaking may espiritual na kapangyarihan, isang hakbang na lamang mula sa pagiging dakilang maestro. Tumango ang matanda bilang pag-aproba, at sinabi na madaling nalampasan ng binata ang kanyang kakayahan, halos imposible isipin ang tunay na lakas ng bida. Sa sandaling yun, naunawaan niyo na ang kanyang lolo ay tila nagmumungkahi na si Jiang Qingtian ay isa sa mga top-level na maestro. Kumpirmado ni Hangfu Changhai ang kanyang hinala ng may buong tiwala. Walang anino ng pagdududa sa kanyang conclusion. Ipinaliwanag niya na ang mga maestro ng pinakamataas na antas ay napakabihira, lalo na sa daigdig,
kung saan halos hindi nila ipinapakita ang kanilang sarili sa mundo. Hindi lamang imposibleng makilala ng mga ordinaryong tao ang mga ito, kundi kahit ang pinakaliit na pagkikita sa ganitong maestro ay itinuturing ng malaking tagumpay. Pagkatapos nitong pahayag, muling binaling niya ang kanyang apo at ipinaalala na sulit lamang ibigay ang jade para sa pagkakataong makilala at makipag-ugnayan sa ganitong tao. Hindi na nakipagtalo si Yun, ang pagkakataong makilala at makipagkaibigan sa isang dakilang maestro ay higit pa sa anumang halaga. Idinagdag niya pa na ang edad ng binata ay lalo pang kamangha-mangha, napakabata ngunit nakarating na sa di mabilang na taas ng kahusayan. Samantala, lumabas si Jiang Yi sa gilid ng kagubatan, iniisip ang banal na kapangyarihan, na sa kakanyahan ay isang espesyal na anyo ng espiritual na enerhiya, isang sagradong substansya ng langit at lupa. Ang ganitong mahiwagang kapangyarihan ay may kakayahang ibunyag ang potensyal ng isang tao. Ngunit kahit sa kaharian ng mga celestial, bihira itong matagpuan. Hindi niya inasahan na may ganitong artifact na matatagpuan sa maliit na mundo ng daigdig. Napangiti ang bida sa sarili. Malinaw na siya ay pinalad. Ang mahiwagang jade ay higit na mahalaga kaysa sa una niyang inakala. Nagpasya si Chongqing na samantalahin ang bihirang pagkakataon at ganap na sumipsip ng kapangyarihan ng jade, hindi nagpabeya kahit sa kaunting bahagi nito. Titig niyang pinagmamasdan ang kumikislap na bato, na nagliliwanag sa kanyang palad. Sa sumunod na sandali, mahigpit niyang isinara ang kamao, pinagsama ang kanyang layunin, at tumugon ang jade sa pamamagitan ng mahiwagang reaksyon, na para bang nagising ang natutulog na kapangyarihan. Sa wakas, ang artifact na ito ay makakapag-aktiba ng banal na kapangyarihan, at para kay Jiang Qingtian, ito ay napakaakit. Pinukas niya ang kanyang konsentrasyon, at nagsimulang kumislap ang mga nagkakawatak-watak na agos ng mahika sa paligid niya, paikot na nagiging siksik na spirals ng enerhiya. Ramdam ng bida na eksakto ayon sa plano ang lahat ng nangyayari. Sumunod ang hangin sa kanyang kapangyarihan, at nagkaroon ng mga tunog ng kuryente sa paligid. Sandali lang, iniunat ng binata ang kanyang kamay at isang maliwanag, mabilis na kidlat ang bumagsak sa pinakamalapit na bato. Agad itong nagkapira-piraso. Napakalakas ng puwersa ng kidlat na walang iniwang bakas ng bato. Kahit ang teknik na ginamit ni Jiang Yi noong hampasin si Huan Hua ay hindi mapaghahambing sa bago niyang ginagamit ngayon. Mas malakas ng ilang ulit ang lakas ng kidlat. Naiintindihan ng bida na sapat lamang ito para sa mga simpleng kalaban, ngunit hindi para sa pangunahing kaaway. Nakita niya ng malinaw na perpekto ang kidlat sa mahika, at limitado lamang ng reserbang enerhiya. Ngunit sa pag-unlad ng kanyang kultibasyon, lalong lalaki at lalakas ang kapangyarihan nito. Biglang napansin ni Jiang Qingti ang mga agos ng mahika na pinipilit bumangga sa dalesdis ng kalapit na bundok, na nagdudulot ng kaunting pagyanig sa lupa. Nakatingin siya ng seryoso, pinagmamasdan ang kakaibang pangyayaring ito. Malinaw na may matinding labanan sa kalapit. Mula sa likod ng batuhang gilid lumitaw ang imahe ng isang babae, nakasuot ng kumikislap na metal armor na parang sinaunang kagamitan sa digmaan. Nakikipaglaban siya ng buong tapang sa isang lalaki na tila sinusubukang hulihin siya at kunin ang kanyang kapangyarihan para sa sariling kultibasyon. Ang kalaban ay nagbuga ng malakas na boses, inaakusahan si Ling Xiaoang ng pagiging bastos, kung paano siya nakatakas ng daan-daang milya habang hinahabol ng kanyang nakatatandang kapatid. Galit na sumagot ang babae, tinawag ang Bifang na walang hiya at hindi na niya tatanggapin ang kontrol nito. Sa sumunod na sandali, ibinaba niya ang katawan at nagsimulang magbago ang kanyang armor sa napakabilis na paraan, na bumabalik sa compact na istruktura. Lumitaw si Ling Xiaoang na walang protection, ngunit nanatiling matapang at puno ng pang-uuyam ang kanyang tingin. Malakas niyang pinagbantaan ang kalaban na lumayo, handang lumaban kahit walang armor. Pinagmamasdan nito ni Jiang Yi nang may lumalaking interes, iniisip na may mga combat mechs talaga sa mundong ito. Marahil, dahil sa kanyang interbensyon, nagsimulang magbago ang mundo, o marahil ay dati nang umiiral ang mga mechs, ngunit hindi lang niya alam noon sa kanyang nakaraang buhay. Nanatiling hindi nasagot ang tanong na yon. Samantala, maayos ding lumapag si Bifong sa lupa at nagsimulang magbago ang katawan, na inaalis ang mga bahagi ng metal. Tahimik na binalaan ng binata ang babae na huwag na siyang labanan, dahil matagal na niyang hinahabol si Lin Xiaoang, ngunit naglaan siya ng maraming taon para sa layuning ito. Sa pagkakataong ito,
Hindi niya hahayaan itong makatakas dahil may impormasyon si Lin Xiaoang na kailangan niyang makuha. Bagamat ipinagmamalaki ng babae ang sarili, hindi niya maitago ang nanginginig na tinig. Tinawag niyang tunay na salarin si Biff Ang, ngunit kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Biglang napansin ni Lin Xiaoang na may isa pang katao sa kanilang clearing sa kagubatan. Isang misteryosong estranghero ang nakatayo ng kalmado. Walang pag-aalinlangan, dali-daling lumapit ang babae sa kanya, umaasang makakakuha ng tulong at proteksyon na kulang sa kanya. Humarap siya sa estranghero na may nakakaawang tinig, sinasabing walang armas at hindi niya kayang harapin ang malakas na lalaki ng mag-isa. Ngunit nagtawanan si Bai, at may pang-uuyam na binanggit na sobra siyang inosente. Talaga bang inisip niya na may magiging kalasag sa kanya? Tiningnan niya rin si Jiang Qingtian nang may pagdududa, napansin niyang mukhang ordinaryo lamang at mahirap na maprotektahan ang sarili. Sa pagpapakita ng pangungutya, sinabi ni Bai na ang tunay na lalaki ay hindi kailangan ng battlesuit upang labanan ang kalaban, isang tama lamang ang sapat. Ipinahayag ng salarin kay Lin Xiaoang na kung ipagpapatuloy niya ang paglaban, malubha ang magiging kahihinatnan. Ngunit muli siyang tinawag ng babae na walang hiya at sinabi na hindi siya susuko sa isang taong gumagawa ng kasamaan. Tahimik niyang binulong kay Jiang na mas mabuting umalis siya, dahil kung makialam, lubos niyang pagsisisihan. Narinig ito ni Biang at may pang-uuyam niyang ipinaalala na malubha ang pinsalang natamo ni Lin Xiaoang, na halos wala ng kakayahang sumuway. Lumapit siya sa babae at sinabi na dapat siyang magpasalamat dahil pinili niya siyang maging biktima. Idinagdag ng lalaki na ang lahat ay nakatakda na, walang dahilan o tulong ang makakabago sa kapalaran niya. Sa kahinaan at desperasyon, napilitang humingi ng awa si Lin Xiaoang, ngunit hindi niya magawa ang makaligtas o magdepensa. May malamig na ngiti si Bifong at pinaalalahanan siya na palagi niyang tinanggihan, naging mayabang, at ngayon ay magbabayad sa mga ginawa niya. Sa sandaling ito, unti-unting lumapit si Jiang Yi sa magkasintahan, may madilim na tingin at matitibay na hakbang. Kalmado ngunit matatag niyang idiniin na agad umalis ang salarin mula sa babae. Agad na isinara ng bida ang kamao, punong-puno ng galit. Nagtaka si Biang at may pang-uuyam na tinanong kung talagang nang-ahas ang estrangherong ito na sabihing ganito. Tumayo ang salarin, nagningning ang mga mata, at pinilit na ulitin ni Jiang Yi ang kanyang sinabi. Tahimik na sumagot ang bida na kung nais mabuhay si Bifong, dapat umalis siya ngayon. Tumawa si Biang ng malakas, tiyak na ang tao sa harap niya ay simpleng hanggal. Idineklara niya na kahit sa Southside, walang nagtatapang na magsalita sa kanya ng ganito, at magsisisi ang bata sa kanyang mga salita. Ngunit nang isiga niyang hampasin si Jiang Qingtian, agad itong naisalba ng bida. Sinubukan ni Bifong na ipagtanggol ang sarili, ngunit hinawakan ni Jiang Qingtian ang kanyang kamay na may malamig na determinasyon, at sa susunod na sandali, inihagis niya si Bifong sa ere, patagilid, at bumagsak sa mga palumpong, nagtaas ng makapal na alikabok. Nakatingin si Jiang Yi ng kalmado, sinusuri ang kakayahan ng kanyang kalaban. Nagtawas si Bai, nagngangalit at pinipilit ipakita ang lakas, ngunit walang epekto. Aktibo niyang pinaganya ang mekanismo sa kanyang relo, at sa ilang segundo, nabuo ang metal plate sa katawan niya, ginawang isang combat mech. Laking ng katawan at handa na si Bifong na maghayganti sa nakaraang kahihiyan. Sinabi niya ngayon malalaman ng hanggal ang kapangyarihan ng tunay na fur at kung kaya ba nitong durugin ito kahit isang daliri lang. Nag-alala si Lin Xiaoang at pinayuhan si Jiang Yi na ang mekanismong ito ay isa sa nangungunang 10 sa pamilya Bai at gawa sa super matibay na alloy. Ngunit nanatiling kalmado ang bida, walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Sa sumunod na sandali, sa napakabilis na kilos, pinigilan niya anumang hakbang ng kalaban na lumapit. Tahimik at walang kahirap-hirap, pinilas ni Jiang Yi ang daliri ng kalaban. Hindi makapaniwala si Lin Xiaoang dahil kahit gawa sa super alloy ang mekanismo, nag-iba ito sa simpleng galaw ng bida at nagkabasag. Galit na sumugod si Bifong, ngunit madali itong naharang ni Jiang Yi at tiningnan ang kalaban ng may pang-uuyam. Lubos na naguluhan si Biang, hindi maintindihan kung paano posible. Sa panahong ito, pinanood ni Lin Xiaoang ang eksena ng may halong kaba at paghanga, hindi maalis ang tingin sa misteryosong estranghero. Nagalit si Biang, hindi maintindihan kung bakit siya natatalo kahit sa tingin niya'y malakas siya. Nagdesisyon siyang gumamit ng armas at pasabugin ang bida.
Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Bifong ng projectile. Ngunit sumagot lang si Jiang Qingtian sa pamamagitan ng lightning strike technique, at agad nagningning ang agos ng mahika sa paligid niya. Agad na natamba si Bifong ng ilang metro at naguluhan, halos hindi makabangon. Agad siyang nagpakawala ng sunog na inaasahang tatama sa target, ngunit nanatiling kalmado si Jiang Yi. Sumabog ang malakas na pop-utok, yumanig ang paligid, at sinarado ni Lin Xiaoang ang kanyang mga mata sa takot, hinatak ang mga kamay sa mukha. Tumawa si Bifong, tiyak na nakamit na ng sinungaling na bida ang nararapat sa kanya at sana ay tumakbo na lang. Napuno ng luha ang mga mata ni Lin Xiaoang, damang-dama ang takot at panghihinayang. Naisip niya na siya ang may kasalanan sa nangyayari, at labis ang awa sa bida na walang kinalaman sa lahat. Nagdeklara si Bifong na tiyak na patay na ang salarin at muling tumawa ng malakas. Biglang, mula sa makapal na usok, dumating ang kalmadong tinig ni Jiang Qingtian, tinatanong kung siya ang tinutukoy ni Bifong. Naguluhan ang kalaban, hindi makapaniwala dahil ang pinakamatinding at nakapipinsalang suntok niya ay tila walang epekto. Samantala, napansin ni Jiang Qingtian na ngayon ay siya naman ang makakaranas ng tunay na suntok. Sandali lamang, tinawag ni Jiang Yi ang kapangyarihan ng kidlat na may layuning sunugin ang kalaban. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang bumagsak ang malalaking pira-pirasong bakal mula sa armor ni Bifong. Natagpuan niya ang sarili na ganap na walang sandata. Mahina siyang tumayo at umubo, hindi makapaniwala sa kanyang pagkatalo at sa katapangan ng estrangherong nagwasak sa kanyang armor, na kahit sa halaga ng buhay niya ay hindi mababayaran. Tinignan siya ni Jiang Yi nang may malamig na pang-uuyam at tinanong kung yun na ba ang lahat ng nais sabihin ni Bifong sa kanyang huling sandali. Napuno si Bifong ng galit at desperasyon, itinaas ang ulo at pilit na tumutol, hindi makapaniwala na may lakas ang kalaban na patayin siya dahil sa kanyang puwersa. Ngunit sa susunod na sandali, naantig siya sa katotohanang ang hindi maiiwasan ay nagaganap na. Inihagis ni Jiang Qingtian ang buong lakas ng kamao, pinalipad si Bifong ng ilang metro pabalik. Bumangga siya sa matigas na ibabaw ng may malakas na puwersa, at natigil sa paghinga sandali. Nang mag-alsa si Bifong at pilit na bumangon, hindi pa rin siya makapaniwala na ang bida ay nang ahas na seluhin siya. Tahimik na ipinahayag ni Jiang Qingtian na ang kamatayan ni Bifong ay nakatakda na mula sa sandali niyang nagpa siya na lumaban sa kanya. Lubos na nahihimatay, humingi ng awa ang salarin at inamin ang pagkakamali, umaasang makakaiwas sa kaparusahan. Ngunit walang anuman ang nakapagpabago sa determinasyon ni Jiang Yi, at tinapos niya ang kanyang sinimulan ng walang alinlangan. Pagkatapos nito, tahimik na lumingon at nagpatuloy sa paglakad. Si Lin Xiaoang, na nanatiling nagugulat, biglang tumawag sa kanya, humihiling na hintayin siya. Huminto si Jiang Qing at tinanong kung ano ang nais niya. Hindi itinago ng dalaga ang paghanga, na malinaw na ipinapahiwatig na siya marahil ay isang cultivator. Ipinaliwanag ni Lin Xiaoang na kailangan niyang makauwi ngunit nasira ang kanyang mech armor. Wala siyang navigation device at natatakot na mag-isa. Tahimik na pumayag si Jiang Yi at magkasama silang naglakbay sa daan. Tahimik na naglakad ang dalawa, habang isang kakaibang ibon na may kumikislap na balahibo ang lumilipad sa ibabaw nila. Gusto ni Lin Xiaoang magsalita, ngunit hindi niya nagawa, kaya tahimik lamang siyang tumingin sa likod ng kasama. Matapos ang ilang sandali, naglakas loob ang dalaga at ipinakilala ang sarili, at tinanong ang pangalan ng bida. Nang marinig ang pangalan niya, ipinakilala rin niya ang sarili at maingat na tinanong kung sakaling miyembro siya ng Cultivation Union. Nagulat si Jiang Yi, huminto sandali, at inamin na hindi niya narinig ang ganoong bagay, nakatingin sa kasama ng may tunay na pagtataka. Ipinaliwanag ni Lin Xiaoang na ang Cultivation Union ay isang samahan ng mga makapangyarihang indibidwal. Ang pinakamataas na ranggo sa unyon ay itinuturing na misteryoso at may di matinag na lakas, at ang impluwensya nila ay kumakalat sa buong mundo. Ang pagsali ay mahirap at iilan lamang ang pinipiling tanggapin. Sa lakas ni Jiang Yi, malamang walang kahirapan sa pagsali. May matagal na silang karibal, ang Exaltation League, na binubuo ng metahuman at mech warriors. Palagi silang nag-aagawan ng impluwensya, at kadalasan, pinipigilan ng Exaltation League ang union, na nagdudulot ng hirap sa mga cultivators. Ipinaalala ni Lin Xiaoang na si Bifong ay miyembro ng sangay ng Exaltation League sa South Island, at pinaalalahanan si Jiang Yi na huwag sabihin sa iba ang nangyari,
dahil maaaring habulin sila ng pamilya B at ng Lig. Pinayuhan din siyang pansamantalang lisanin ng South Island dahil kung malalaman ang kanyang pagkakasangkot sa kamatayan ni Bifong, tiyak ang paghihiganti. Ipinaliwanag ni Ling Xiaoang na ang mga miyembro ay may kakaibang kakayahan dahil sa genetic mutations, at ang mga mutadong mech warriors ay kayang mag-transform at pataasin ang kanilang kapangyarihan, kaya madaling talunin ang mga cultivators na mabagal sa pag-unlad. Ngunit naisip ni Jiang Yi na ang ganitong mga mandirigma ay hindi seryosong banta. Depende ang lakas nila sa external mechanical systems, at desidido siyang hindi hahayaang manaig ang kasamaan sa mundong ito, anuman ang pagbabago. Pinanggako niya sa sarili na sa buhay na ito, siya ay tatayo sa tuktok ng langit, hindi bilang isang mortal na immortal kundi bilang isang kagalang-galang na demonyo. Sa wakas, nakarating ang dalawa sa isang abalang kalye sa lungsod. Maraming tao ang naglalakad at abala sa kani-kanilang gawain. Sinabi ni Jiang Yi na walang panganib sa lugar na ito at inihatid lang niya si Ling Xiaoang sa lungsod. Pagkatapos nito, naghiwalay na sila. Habang papalayo na si Jiang Yi, biglang hinawakan ni Lin Xiaoang ang laylayan ng kanyang damit. Inamin ng dalaga na hindi siya lokal at darating lamang ang kanyang mga kamag-anak kinabukasan. Kaya humiling siya na makituloy sa kanya magdamag. Napulot ni Jiang Yi ang kanyang ulo at nag-isip, at napansin niyang nakatira lamang siya sa dormitoryo kaya nag-alinlangan siya sa hiling ng dalaga. Nang maunawaan ni Lin Xiaoang na estudyante pala ang kanyang bagong kakilala, agad niyang tinanong kung anong taon siya. Masigasig niyang idinagdag na sabik siyang makapaglibot sa unibersidad sa lalong madaling panahon. Lumipas ang 20 minuto at naglalakad na sila sa abalang bangkita. Naalala ni Jiang Yi ang Eastern Summer University, kung saan naganap ang mga pangyayari sa kanyang nakaraang buhay, at ngayoy bumalik siya doon sa ikatlong pagkakataon. Tahimik silang naglakbay patungo sa pangunahing pasukan ng institusyon. Samantala, ilang estudyante sa bangko ang napansin si Lin Xiaoang at nagmahay na hindi ito estudyante, habang may kasamang ordinaryong lalaki. Inamin ni Lin Xiaoang na gutom na siya at iminungkahi na pumunta muna sila sa dining hall. Masigla siyang naglakad, humuhuni ng kanta, habang tahimik siyang pinagmamasdan ni Jiang Yi. Samantala, naglalakad sa koridor sina Lily at Jiang Shaolan, pinag-uusapan ang insidente kung saan nasaktan ng malubha ni Jiang Yi si Huanhua, na ngayon ay kakailanganing magpagaling sa ospital ng matagal. Ipinahayag ni Lily na sapat na ang oras niya kasama ang lalaki at dapat nang iwanan ang nakaraan. Tiniyak ni Jiang Shaolan na wala siyang dahilan mag-alala dahil tiwala siya sa kanyang desisyon. Dagdag pa niya, wala nang saysay na tingnan pa si Jiang Yi, dahil matapos siyang samantalahin ni Jiang Shaolan, wala na itong halaga. Samantala, nag-e-enjoy si Lin Xiaoang sa lasa ng manok sa dining hall at inalok ang kasama na subukan din. Namangha sina Lily at Jiang Shaolan sa eksenang ito. Tumanggi si Jiang Yi sa pagkain, sinabing hindi siya gutom, ngunit iginiit ni Lin Xiaoang na subukan kahit kaunti. Pinanggako na magugulat siya sa sarap nito. Sa pagkakataong yon, may tumawag kay Jiang Yi at dahan-daang lumingon siya. Si Jiang Shaolan, na may galit at pangamba sa mata, humiling ng paliwanag nang makita ang ibang babae na nag-aalok ng manok kay Jiang Yi. Tinugon ni Jiang Yi ng malamig na personal na bagay iyon at walang kinalaman si Jiang Shaolan. Nagulat si Jiang Shaolan sa sagot na ito, hindi inaasahan na agad siyang makakahanap ng bagong kasintahan pagkatapos ng hiwalayan. Sinang-ayunan ni Lily ang kaibigan, sinabing wala pa siyang karapatang magsimula ng relasyon. Hindi lumingon si Jiang Yi at tinanong kung nais niyang makaharap si Hu Tianhua. Napansin ng mga tao sa paligid ang eksena at nag-usap-usap tungkol kay Ling Xiaoang, na mas maganda hindi lang sa hitsura kundi pati sa pagkatao. Napagtanto ni Lin Xiaoang na unti-unti niyang nauunawaan ang damdamin ni Jiang Yi, na noon ay tapat sa babaeng ngayoy nagrereklamo sa kanya. Hiniling ni Jiang Shaolan na itigil agad ang komunikasyon ni Jiang Yi kay Ling Xiaoang at lumayo. Ngunit matatag na itinanggi ng dalaga na may karapatan si Jiang Shaolan na diktahan si Jiang Yi. Galit na sumigaw ang dating kasintahan, at ipinahayag ni Lily na dapat malaman ng dalaga ang kanyang lugar dahil may koneksyon siya kay Hu Tianhua. Napagtanto ni Lin Xiaoang na malinaw na may ipinakitang katotohanan, si Jiang Shaolan marahil ay nagtaksil kay Jiang Yi, na hindi karapat-dapat sa ganoong trato. Sa huli, tiniyak ni Lin Xiaoang sa sarili na mula ngayon, kailangan manatiling malayo si Jiang Shaolan kay Jiang Yi.
Galit ang dating kasintahan at nangakong gag-antay, ngunit biglang bumuo ng mahiwagang silweta si Lin Xiaoang, bumalat sa kanya ang liwanag at kapangyarihan, na ikinagulat ng lahat sa paligid. Gayunman, kapwa bumagsak sa lupa sina Lily at ang kanyang kasama. Nanginginig sila sa matinding takot at tuluyang nawala ng kakayahang lumaban. Ipinahayag ng dalaga na yon na ang unang at huling babala na yon upang huwag nang lumapit pa kay Jiang Yi. Sa sandaling yon, tinawag ng kanyang kasama ang kanyang pangalan at malinaw na ipinakitang aalis na sila, dahil ayaw na niyang manatili pa sa paligid ng mga taong yon. Sinabayan siya ni Lin Xiaoang at inamin na nais na lamang niyang kumain sa ibang lugar upang maibsan ang bigat ng kanyang damdamin. Samantala, ang mga nakasaksi ay nagbulang-bulungan tungkol sa nangyari. Napansin nila na gumamit ang dalaga ng isang napakalakas na kakayahan at masasabing ang sinwerte ang binata. Si Chang Xiaonan, na hindi pa rin matanggap ang nangyari, ay sumigaw pa sa kanilang likuran at nagbabala na pagsisisihan yun ni Jiang Yi dahil si Huan Hua ay mas malakas ng maraming ulit. Hindi nagtagal, nilisan ni Jiang Yi at ng kanyang kasama ang bakuran ng unibersidad at nagpatuloy sa isang mataong lansangan ng lungsod. Habang naglalakad, tumingin si Jiang Yi sa screen ng kanyang telepono na may bahagyang lungkot nang may pumasok na bagong abiso. Napansin niyang matagal na ang mensaheng yun at malamang ay hindi na aktibo ang numerong pinanggalingan. Gayunman, may sumagot sa kabilang linya, at narinig niya ang tinig ng kanyang ama na puno ng pananabik. Sinabi nitong huwag siyang mag-alala at nauunawaan nitong may mga gastusin talaga kapag may lakad. Ipinabatid ni Jiang Yi na hindi niya kailangan ng pera at ang nais lamang niya ay marinig ang tinig ng kanyang ama. Buong unawang tumugon si Lao Jiang at ipinagpatuloy ang usapan hanggang sa may isang taong lumapit sa kanya. Ang lalaking yun ay halatang iritado at naguguluhan. Mariing inutusan ng pinuno si Lao Jiang na huwag magpakatamad at agad umakyat sa bubong upang dalhin ang mga kailangan doon. Naging alerto si Jiang Yi at napansin ang kakaibang ingay mula sa telepono. Tiniyak ng kanyang ama na wala namang seryosong nangyari at may aasikasuhin lamang siya. Nagpaalam ito at idinagdag na balak niyang pumunta sa Yanzhou upang dalawin ang isang matandang kaibigan at saka dadalaw sa kanyang anak. Matapos ibaba ang tawag, napangiti si Jiang Yi at taimtim na inasam ang muling pagkikita nila. Tumingala siya sa langit at napagtanto na sa kabila ng lahat ng pagbabagong nagaganap sa mundo, nananatiling ganoon pa rin ang kanyang ama, at may kakaibang lakas at pag-asa siyang nakukuha mula roon. Samantala, marahas na pinagalitan ng pinuno si Lao Jiang at tinakat na tatanggalin sa trabaho kung muli pa itong makikipag-usap sa telepono habang nasa oras ng trabaho. Sinubukan ni Lao Jiang na ipaliwanag na anak niya ang tumawag at hindi niya yun maaaring balewalain, ngunit malamig na sinabi ng pinuno na wala siyang pakialam sa dahilan at ay dadawat ito sa pamunuan kung maantala pa ang trabaho. Sa kabilang banda, nagpatuloy sa paglalakad sina Jiang Yi at Lin Xiaoang sa kahabaan ng lansangan. Mabagal na sumusunod ang dalaga sa kanyang tabi. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng dalaga na maaari siyang magpahiram ng pera kung kinakailangan. Walang emosyon na tumugon si Jiang Yi na kung may pera siya, mas mabuting magtungo na lamang ito sa hotel kaysa sumunod sa kanya. Sa kabila ng mga salitang yon, mahigpit na hinawakan ni Lin Xiaoang ang kanyang kamay at pinatigil siya. May bahid ng pagkadismaya ang kanyang tinig habang ipinakikitang ayaw niyang iwanan siya. Malamig na ipinahayag ni Jiang Yi ang kanyang kawalang interes, subalit inamin ng dalaga na labis siyang natatakot at ayaw niyang manatiling mag-isa. Sa huli, nakiusap ito na ihatid na lamang siya hanggang hotel at nagpahiwatig na hindi siya basta-basta bibitaw. Matapos mag-isip sandali, napilitan ding pumayag ang binata dahil wala rin naman siyang ibang mapagpipilian. Sa kanyang nakaraang buhay bilang isang demon lord, minsan na siyang umibig sa isang diyosa. Bagamat hindi tinanggap ng mga sinaunang nilalang ang kanilang pagsasama, nanatili pa rin sa kanyang tabi ang babae. Ibinigay nito sa kanya ang isang banal na inuming nagmula sa kaguluhan, na siya mismo ang nagtanim, upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Bago sila tuluyang maghiwalay noon, sinabi ng babae na pupunta siya sa mundo ng Liwan para sa isang pagsubok at hiniling na huwag siyang kalimutan. Ipinaliwanag nitong nais niyang maging karapat-dapat na manatili sa kanyang tabi kaya't magsisikap siyang magsanay upang balang araw ay maging kapaki-pakinabang sa kanya. Ngayon na sila'y magkahiwalay na, madalas balikan ng binata ang mga alaala ng kanilang pagkikita at ipinangako sa sarili na balang araw ay babalik siya sa kontinente ring iyon.
Matibay ang kanyang pasya na sa takdang panahon ay tiyak niyang muling mahahanap ang kanyang minamahal. Hindi naglaon, narating nina Jiang Yi at Lin Xiaoang ang hotel. Pagkababa nila ng sasakyan, inimbitahan ng dalaga ang binata na pumasok at ipinaalam na pagmamay-ari iyon ng kanyang kapatid. Subalit bigla silang hinarang ng isang gwardya na walang galang na inutusang huminto sila. Itinuro nito si Jiang Yi at mariing inusisa kung sino siya at ano ang pakay niya roon. Kalmadong ipinaliwanag ng binata na nais lamang nilang magpalipas ng gabi sa hotel. Tiningnan siya ng gwardya nang may pagdududa at inalam kung may reserbasyon sila. Bahagyang nalito si Lin Xiaoang at sinabing wala silang reserbasyon, ngunit inakala niyang hindi na iyon kailangan. Sa halip, mayabang na ipinahayag ng gwardya na iyon ang pinaka-elitistang hotel sa lungsod at walang sinumang maaaring pumasok ng walang paunang reserbasyon. Sa gitna ng tensyon, isang lalaking may suot na salamin ang lumapit at inusisa ang kaguluhan sa entrada. Makalipas ang ilang sandali, malinaw na napagtuunan ng pansin ng lalaking nagngangalang Van Bed ang dalawang kabataan, at tila may nakilala siya. Nakatitig ang kanyang tingin kay Jiang Yi na para bang pamilyar ito sa kanya. Ipinaalam niyang marami na siyang narinig tungkol sa binata, lalo na ang pangyayaring hayagan nitong sinuway si Hu Tianhua noong nakaraang araw, na nagpapatunay na hindi ito kapos sa tapang o kapal ng loob. Ipinaliwanag ng gwardya sa tagapamahalang si Wong ang sitwasyon at sinabi na nais lamang ng dalawa na magpalipas ng gabi. Ngunit may ibang ideya nang nabubuo sa isipan ng lalaki. May pag-aalinlangan niyang inusisa muli ang kanilang pakay at saka binanggit na marahil ay hindi nila alam kung sino ang ikalawang pinakamalaking may-ari ng hotel. Iyon ay walang iba kundi ang ama ni Tianhua. May halong pangungutya niyang idinagdag na ang isang dukhang binata at ang dalaga ay tila nagkamali ng pinasukang lugar, sapagkat ang kanilang tinunton ay isang panuluyan ng isang makapangyarihang angkan. Sinuportahan pa ng gwardya ang sinabi ng tagapamahala at idiniin na ang lugar na iyon ay para lamang sa mga kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ang mga tulad nila ay mas nararapat umanong maghanap ng murang 30 yuan na kwarto sa maruruming bahay panuluyan o kaya'y matulog na lamang sa hagdanan. Sa kabila ng mga panlalait, tumingin lamang si Jiang Yi sa kanila nang may malamig na paghamak at tahimik ngunit malinaw na inulit na nais niyang kumuha ng kwarto. Lubos na nainsulto si Van Baden sa ipinakitang asal ng binata at mariing inutusan itong lisanin agad ang gusali kasama ang dalaga. Sa mismong sandaling yon, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha, dahilan upang siya'y matigilan sa pagkalito. Isang mabilis at payak na galaw lamang ng kamay ni Jiang Yi ang kinailangan, at ang isang malakas na sampal ay nagpalipad sa tagapamahala palayo. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang tunog ng papalapit na mga takong sa pasilyo. Ilang dalaga ang dumating at napag-alamang sina Jiang Xian at Lili ang mga iyon. Bahagya silang nagulat nang makita ang tagapamahalang nakahandusay sa sahig. Lumapit si Jiang Xian at nagpakita ng kunway pag-aalala, habang si Lili ay nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na manakit sa kanya. Sa hirap ng paghinga, sinabi ni Wong Baden na dumating sila sa tamang oras. Idinagdag pa ng tagapamahala na bagamat nakakatawa pakinggan, isang dukhang lalaki raw ang naglakas loob na dalhin ang kanyang kasintahan sa hotel na yun. Nabigla ang mga dalaga at hindi agad maunawaan ang sitwasyon. Buong galit na ipinahayag ni Jiang Xiaonan ang kanyang galit at sinabi na si Jiang Yi ay mapagkunwari, habang si Lili naman ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya. Ipinahiwatig nilang tila naghapunan muna ang binata kasama ang dalaga at ngayoy balak pang magrenta ng kwarto. May pagdududa ring tinanong kung saan niya nakuha ang babaeng yun. Nanatiling kalmado si Jiang Yi at ipinakitang wala siyang balak magpaliwanag, malinaw na ipinaparamdam na hindi niya obligasyong sagutin ang ganoong usapin. Dahil dito, tuluyang nag-alab ang galit ni Jiang Xiaolan at nagbanta na sisirain niya ang mukha ng dalaga kung hindi agad aamin ang binata. Determinado siyang lumapit at itinaas ang kamay patungo kay Lin Xiaoang. Hindi pumayag si Lin Xiaoang na tratuhin siya ng ganoon at mariing ipinakitang hindi siya uurungan. Sa sumunod na sandali, mabilis at walang pag-aalinlangang pinatamaan ni Lin Xiaoang si Jiang Xian, na agad na patigil sa pagkabigla. Hindi makapaniwala ang babae at lubos na nainsulto, subalit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Sunod-sunod na mga hampas ang pinakawalan ni Lin Xiaoang, wala nang anumang pagpipigil. Nagpatuloy ang sagupaan ng matagal at napilitan si Jiang Xiaonan na umiwas na lamang sa mga atake.
Ipinahayag ni Lin Xiaoang na kung kaya pang tiisin ni Jiang Yi ang ganoong asal, siya mismo ay hindi na. Sa matinding takot at pagkatalo, lumapit si Jiang Xiaonan kay Van Baden at nagmakaawang tumawag ng mga tauhan upang mapigil ang kaguluhan. Tahimik na pinanood ni Lily at Wong Baden ang lahat, at malinaw sa kanilang mga mata ang paghamak. Sa huli, galit na itinaas ng tagapamahala ang kamay at iniutos na tawagin ang seguridad at ipahuli ang dukhang lalaki at ang kasama nitong walang galang. Ilang sandali pa, pumwesto ang isang hanay ng mga gwardya sa harap ni Jiang Yi at Lin Xiaoang. May kasama ring ilang armadong pulis na may seryoso at kumpiyansang anyo. Agad lumapit si Jiang Xian sa isa sa kanila na nagngangalang Wong Gei at hiniling na parusahan ng mabigat ang dalawang walang modo. Kaagad na sumulong ang mga bodyguard upang dakpin sina Jiang Yi at Lin Xiaoang. Ngunit sa halip na matakot, bahagyang ngumiti ang mga dalaga, waring handa na sa anumang mangyari. Sa sumunod na sandali, biglang napatigil ang mga gwardya. Ang kanilang nakita ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Mabilis na lumapit si Chiang Kai, isa sa pinakamataas na tagapamahala ng hotel, at may pagtatakang inusisa ang nagaganap. Nabigla si Wong Baden sa kanyang pagdating at agad nagbago ng tono, nagpakita ng pakitang loob. Ngunit walang pag-aatubiling pinutol ni Chiang Kai ang kanyang sasabihin at mariing ipinahayag na narinig niya ang matinding kaguluhan na sumisira sa katahimikan at reputasyon ng Marangyang Hotel. Agad itinuro ni Wong Baden sina Jiang Yi at Lin Xiaoang at ibinintang na ang dalaga ay imoral at dumating kasama ang isang dukhang lalaki upang manggulo at manakit ng mga tauhan. Tahimik lamang na pinanood ni Jiang Yi at Lin Xiaoang ang lahat at nanatiling walang imik. Sa sandaling yun, matamang tinitigan ni Chiang Kai ang dalawa at biglang napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Ilang sandali ang lumipas sa nakakabinging katahimikan. Naniniwala si Van Baden na tapos na ang laban at mananaig na ang hustisya. Sa kanyang isipan, oras na ng kaparusahan para sa mga taong yun. Ngunit biglang humakbang pasulong si Chiang Kai, yumuko ng malalim kay Lin Xiaoang, at buong paggalang na tinawag siyang Chairman Ling. Nanginginig ang kanyang tinig habang humihingi ng paumanhin dahil hindi niya ito agad nakilala at humihiling ng kapatawaran sa kanyang kawalang galang. Napatitig ang lahat sa isa't isa sa matinding pagkabigla. Hindi nila agad maunawaan ang nangyayari. Sa isip ni Chiang Kai, nakakapanghinayang na ang mga taong yun ay hindi man lamang nakilala ang pinakamalaking shareholder ng hotel. Kilala si Lin Xiaoang bilang isang tanyag at iginagalang na negosyante, hindi lamang dahil sa kanyang mga koneksyon kundi dahil sa sarili niyang pambihirang kakayahan sa negosyo. Nang marinig yun, nanginginig sa takot si Jiang Xiaolan at tuluyang nilamon ng pangamba. Sa sandaling yun, muling sinampal ni Lin Xiaoang ang babae at mariing ipinakitang hindi na niya ito pahihintulutang magsalita pa ng walang galang. Agad namang humingi ng paumanhin ang dalaga at yumuko, inaming wala siyang alam. Hindi rin nakaligtas si Wong Baden. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha at itinapon siya ng ilang metro palayo. Ipinahayag ni Lin Xiaoang na wala siyang balak magpatawad. Sa huli, ibinaba ng tagapamahala ang kanyang ulo at tuluyang inamin ang kanyang kasalanan, ng pagsisisi sa hindi niya pagkilala sa kanila mula pa sa simula. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.